This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Muling nakatikim ng matinding banat at batikos mula kay dating Ombudsman Samuel Martires ang kasalukuyang pamunuan ng Office of the Ombudsman sa ilalim ni Ombudsman Boying Remulla dahil umano sa kakulangan ng pangunawa sa tamang proseso ng paghawak ng mga kaso. Sa isang panayam, ipinaabot ni Martires ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pamamalakad ngayon sa tanggapan at sinabing tila nagmumukhang walang direksyon ang ilang aksyon ng kasalukuyang liderato. Ayon kay Martires, biro mo, hindi alam ang proseso ng isang kaso. Kaya minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Dagdag pa ng dating ombudsman, mahalaga sa ganitong posisyon ang malalim na kaalaman sa batas at maingat na pagdedesisyon dahil anumang pagkakamali ay nakakaapekto hindi lang sa mga kasong hinahawakan kundi pati sa tiwala ng publiko sa institusyon ng hustisya. Komento naman ng ating mga kababayan, inilagay lang dyan para di makulong ang mga buwaya. Di naman para sa pantay-pantay na batas, kundi pansariling interes lang nila ang mga buwaya na yan. Wala nang naniniwala sa inyo. Bumoto ako kay PBBM noong eleksyon, nakipag-away pa ako. Kasi bakit ko daw iboto ay mga kurap ang pinanggalingan ng mga yan. Sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon sila, mga Marcos, na ibangon muli nila ang nagawa ng Marcos Sr. Tapos kasama pa si Ma'am Sara. Ang aming angkan ay Suli Duterte, kaya sinama namin siya na binoto. Tapos ngayon, hahayaan lang niya ang pinsan niya na gagawa ng kabulastugan. Kitang-kita na ang ebidensya, may witness na, ano pa ba? Ayon pa sa isang netizen, tanga yung pumalit. Biruin mo, hahalukayin yung nakaraang administrasyon kaysa sa ngayon, nakitang-kita naman ang pagkukulang at ginawang pagnanakaw sa kabanang bayan. Uunahin mo yung nakaraan kaysa yung kasalukuyan, imbes na pasulong ka, paurong ka. Samantala, muling hinamon ni kamanggagawa party list Representative Elisana Fernando itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na manguna sa pagsasapubliko ng kanyang States of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kasama ang Executive Secretary at mga miyembro ng kanyang gabinete. Sa panayam ng isang radio station kay San Fernando, binatikos nito ang pahayag ni Executive Vice Secretary Lucas Bersamin na ang pagsasapubliko ng SALN ay maaaring magdulot ng security risk sa mga opisyal ng pamahalaan. Aniya, kung tunay na seryoso ang Pangulo sa isinusulong nitong transparency o pagiging bukas sa publiko, ay nararapat lamang na ilabas nila ang kanilang SALN bilang patunay na wala silang itinatago o pinagtatakpan. Dagdag pa ng mababatas na ang patuloy na pagbibigay ng mga dahilan ng mga opisyal para hindi isa publiko ang kanilang SALN ay lalo lamang nagpapalalim sa hinala ng publiko at sa investigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon at katiwalian sa bansa. At sa iba pang mga balita, ipinahayag ni dating Ilocos Sur Governor at businessman Luis Chavez Singson ang kanyang pagkabigla at pagkadismaya sa umano'y malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan na kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado. Sa isang video, sinabi ni Singson na ito na ang pinakamalaking iskandalo sa korupsyon na kanyang nasaksihan sa buong buhay niya. Kahit pa nakasaksi na siya ng pamumuno ng 8 magkakaibang presidente ng bansa. Dagdag pa niya na kung mapapatunayan ang mga aligasyon, dapat managot ang lahat ng sangkot upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na nilagay talaga ni PBBM si Boying Remulla sa ombudsman para iligtas ang mga buwaya na kaalyado ng Pangulo?
Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dumistansya ang Malacanang sa plano ng Ombudsman na muling imbestigahan ang kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Yusek Claire Castro, isang constitutional body ang Ombudsman at hindi kailangan ng approval ng Pangulo sa kanilang aksyon. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa ahensya kung kakailanganin ng tulong nito sa re-investigation. Iginiit ng palasyo na hindi naapektuhan ng political statements ni Pangulong Marcos ang desisyon ng International Criminal Court. Ang ombudsman po kasi ay isang independent body, constitutional body. So wala pong, hindi po kailangan nilang mag-report sa Pangulo kung ano po ang gagawin nilang mga aksyon. Dahil sa pagtanggi ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng flood control projects, sinabi ng ombudsman na mawawala na ang tsansa ng mag-asawa na maging state witnesses. Posible rin namanong makasama pa sila bilang mga respondent sa kasong katiwalian. Git ni Assistant Ombudsman Miko Clabano, dahil sa hindi pakikiisa ng mga Diskaya, maaari silang kasuhan ng malversation at falsification of public documents. Anya, sangkot ang mag-asawa sa mahigit 4,000 bid at iba't ibang scam sa DPWH, kaya't imposibleng maging testigo pa sila sa kaso. Dagdag pa ni Clabano, handa na ang ombudsman na ituloy ang mga kaso laban sa kanila kung patuloy silang tatangging makipagtulungan sa investigasyon. The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses. Nilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang utos ni Ombudsman Crispin Remulla sa mahigit 200 bagong hire at na-promote noong huling buwan ng panunungkulan ni Samuel Martires na magsumiti ng courtesy resignation ay hindi paghihiganti. Ayon kay Clavano, nais lamang ni Remulla na magsimula ng maayos at transparent ang bagong pamunuan. Matapos itong mapansin ang biglang pagdami ng appointment sa ahensya bago matapos ang termino ni Martires. May ilang nagsumiti na ng resignation habang ang iba ay nag-aatubili pa. Ngunit giit ni Clavano, ang hakbang ay simbolo ng good faith at tiwala sa bagong liderato. Dahil pag wala naman po tayong tinatago in terms of the procedure in which they were appointed or they were hired or promoted, then there's really nothing to worry about, no. So ang gusto lang natin makita na they are willing to put full trust in the new administration and specifically with the ombudsman himself. Handang-handa umano si Senator Erwin Tulfo na harapin ang co-warranto petition na inihain laban sa kanya ni disbarred lawyer Berteni Causing sa Senate Electoral Tribunal. Ayon kay Tulfo, hindi na siya nabigla sa reklamo dahil ang kaparehong tao rin ang naghahain ng mga disqualification case laban sa kanya noong kampanya na lahat ay na-dismiss na. Kinumpirma naman ng Senate Electoral Tribunal na July 15, 2025 nang maisampa ang nasabing petisyon na kumukwestiyon sa pagkamamamayan ng senadora. Pending right now is a petition for co-warranto. So for case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. My fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and love this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again.
Our people are struggling. Prices are high. There is flooding everywhere and billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only scattered projects approved anywhere and everywhere, without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process, and at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted $450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only $29 billion, it means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into Build More, Waste More. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood controls projects like ghosts. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself.
That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Let me ask this simple question. Why is the ICI, the Independent Commission on Infrastructure, not investigating Ilocos Norte? Did you know that majority of the flood control projects in Ilocos Norte are contracted to either the Discayas or the newly elected Lawag mayor, handpicked by the president himself?